ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon mga kanutrisyon, Miyerkules na naman at makakasama niyo uli kami para sa panibagong linggo ng mga interesting na usapan on all things nutrition. Alas 3 na naman at isa lang ang ibig sabihin yan. Oras na para simulan ang paborito ninyong programa tuwing Miyerkules ng hapon, ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host, Queenie Amosco de Jesus mula sa National Nutrition Council. Napapakinggan tayo sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman saan man kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa mga latest happenings tungkol sa nutrisyon. Mga kanutrisyon, ika nga ng karamihan ay breakfast is the most important meal of the day. May katotohanan ba talaga ang kasabihang ito? Naku, mukhang exciting ang technical segment natin mamaya dahil pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga kasanayan ng mga Pilipino pagdating sa pagkain ng almusal o agahan at recommendations kung paano ito gagawing mas masustansya para naman ma-achieve ang healthy diet goals sa simula pa lang ng inyong araw. Kaya naman, abangan natin yan mamaya. Tutukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Updates segment. Gagabayan naman tayo sa mga tamang habit nating dapat isabuhay mamaya sa Nutrition Habit for Life segment. Para sa ating mga tagapakinig na mahilig magluto at kumain, di pwedeng makaligtaan ang patok at masarap na recipe ng ating nag-iisang recipe princess, CJ Aguinaldo. May mga katanungang pangnutrisyon bang bumabagabag sa inyo sa tuwina? Sasagutin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program at ng inyong mga Nutriskwela radio stations at bibigyang linaw namin ang inyong mga katanungan. Stay update sa mga bagong kaalaman at huwag pahuhuli dito lang sa One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pang-nutrisyon ang kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? Sama-sama nating aalamin yan dito sa bago nating segment, ang Nutrition Updates. Kasama natin ngayong hapon si Miss Christine Cubelo, Health and Nutrition Technical Program Manager Operations mula sa World Vision upang magbahagi ng update ukol sa partisipasyon ng kanilang organisasyon sa nutrisyon. Magandang hapon, Miss Cubelo. Ano ang nutrition updates na hatid mo sa amin ngayong hapon? Miss Cubelo, maaari mo po bang ibahagi sa amin kung ano ang World Vision?
Ano ang mga layunin nito? So, ang World Vision po ay isang Christian humanitarian organization and ang devotion po talaga na is ma-improve ang mga lives ng mga children, ng kanilang families, pati na rin yung communities kung saan sila nabibilang. So, sa vision nga po ng World Vision is for every child to live their life in all its fullness. So, kaya po, sa World Vision, ina-address po namin yung mga different issues related sa mga bata. And kasama po dito ay ang Health and Nutrition Program na nakatutok po sa mga bata 0 to 5 years old. Ano-ano ang nutrition programs ng World Vision? Meron po kami iba't ibang mga proyekto or project models na ginagamit sa pang-health and nutrition programs po namin. Una dito is yung Positive Deviance Heart. Yung Positive Deviance Heart po ay isang community-based approach na kung saan tinatarget po namin yung mga undernourished children sa mga komunidad and binibigyan po natin sila ng pagkain through feeding sessions and then at the same time yung kanilang mga caregivers ay nagsishare po kami ng mga messages upang makatulong po sa pangangalaga ng mga bata. And at the same time din po, nagtuturo din kami ng mga different recipes po na abot kaya at mga locally available para po maituro sa mga caregivers at maibigay po sa kanilang mga tahanan sa tuwing nagpapakain po sila ng kanilang mga anak. Yun po yung pinaka-konsepto po ng Positive Deviance Heart. So, bukod sa PD Heart or Positive Deviance Heart, meron din po kami tinatawag na Go Baby, Go Parenting Program. Dito naman po ang tinatarget namin ay yung mga caregivers ng mga bata din po na 0 to 59 para po mas yun po sila sa tamang pangangalaga sa bata. Ang ginagamit po namin framework dito ay yung tinatawag na Nurturing Care Framework na kung saan na bukod po sa health and nutrition, binibigyan din po namin ng pansin yung child safety, yung kanilang early learning, and ang responsive caregiving. So dito po ito ay isang 10 sessions po ang isang cycle na kung saan nag-imbita kami ng mga magulang ng mga 0 to 3 years old or 0 to 5 years old. At nag-share po tayo ng mga konsepto tungkol nga po sa nurturing care. And then kasabay po ng Go Baby Go and Positive Deviance Heart, ini-integrate din po namin yung WASH project models namin. So pag sinabi po natin WASH, yung Water and Sanitation Hygiene. Dahil po alam natin na ang kalinisan po ng kapaligiran ay nakaka-apekto rin po sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata. So bukod po sa mga intervention po namin na specific sa nutrition, ay sinasabayan po namin sa tinatawag nga po nutrition sensitive tulad po ng WASH na to ensure po na mas holistic po yung aming mga interventions to address po malnutrition. And kasabay din po nito, ini-integrate din po namin ay yung mga livelihood intervention na kung saan yung mga naging target beneficiaries po namin sa Positive Deviance Heart and Go Baby Go, pinibigyan po namin sila ng mga oportunidad na magkaroon po sila ng sariling livelihood para po meron po silang maging dagdag kita para po meron po silang maibigay sa kanilang mga anak po sa pagpapakain. So, doon po, umiikot yung regular po na health and nutrition programs namin. And aside from that, meron din po kaming ibang mga proyekto na kung saan nakikipartner po kami sa different organizations and companies na halimbawa na lang po, meron po kaming tinatawag na Roots to Shoots na kung saan nakipag-partner po kami sa Philippine National Foundation pati po sa Manila Water Foundation para pong mag-implement ng isang intervention po na katulad po nung nabanggit kong mga project models earlier
doon din po umiikot yung Roots to Shoots project. And then meron din po kaming nakatutok po sa maternal and nutrition child health sa Samar and Leyte, na kung saan ang tutok po namin ay mas strengthen yung health system doon sa lugar upang ma-ensure po na habang nasa sinapupunan pa lang naapapangalagaan na po yung bata through giving po nung enhanced healthcare services po. Anong mga program areas ninyo? So ngayon po, ang mga health and nutrition technical program namin ay nakafocus po sa 4 na lugar. Meron po kami sa Pangasinan, meron po kami sa Camarines Norte, sa Bukidnon po, and sa Sultan Kudarat. Pero yung mga iba po naming proyekto, katulad po ng Roots to Shoots, ay ito po ay nasa Camarines Sur. And then yung sa project nga po naman with COICA, sa Maternal Newer Child Health Project, ay nasa Samar po ito at Leyte. Sa paanong paraan pwedeng isupport ng ating mga kanutrisyon ang mga programa ng World Vision? So ngayon po, meron po kaming nilaunch na tinatawag naming Bawat Batang Pinoy Malusog campaign, na kung saan po ang target namin ay makakolekta po ng pondo para po mas magbukas pa ng mga health and nutrition program sa iba pang lugar. So katulad po nung nabanggit po kanina, currently nasa 4 lang po kami na health and nutrition area programs. And para po mas marami po kaming maservisyohan, nilunsad po namin yung campaign na ito. Kung gusto nyo pong makipag-coordinate sa amin or to donate po for the funding ng ating campaign, you may check po yung aming website, so worldvision.org.ph. Maraming salamat, Ms. Cubelo, sa ibinahagi mo na update ukol sa World Vision. Tunay nga nakapaki-pakinabang at malaki ang maitutulong ng mga programa ng organisasyon ninyo sa pagtugon sa pangangailangan ng beneficiaries, lalo ang kabilang sa vulnerable groups and communities. Mga kanutrisyon, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Napakikinggan sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang ating nutrition habit for life ngayong linggo ay maging aktibo. Kaya pagdating sa akyatan, gumamit ng hagdan imbes mag-elevator o escalator. Mahalaga na magkaroon ng daily physical activity ang isang individual kahit sa anong edad, mapabata man o matanda, kailangan nating gumalaw-galaw para hindi tayo pumanaw. Isa sa mga physical activity na pwede nating gawin ay ang paggamit ng hagdan, kaysa sa mga motor-driven, mechanical devices, gaya ng elevators at escalators. Kapaki-pakinabang ang benepisyong makukuha natin mula rito dahil makatutulong ito sa pagkakaroon ng healthy heart. Ang pag-akyat baba sa hagdan ay isang halimbawa ng cardiovascular exercise na nakatutulong sa pagpapatibay ng puso at vessels nito. Gayon din sa pag-improve ng blood flow at sirkulasyon sa katawan. Beneficial rin ito sa mga muscles at buto-buto, lalo na sa lower body natin. Dahil ang mga muscle at bone groups sa babang parte ng katawan ay involved sa tuwing lumalakad, tumatakbo at umaakyat pababa ng hagdan. Napakahalaga nito lalo na as we age para mapanatiling strong ang muscles at bones ng tuhod at binti. Maiiwasan ang risks ng komplikasyon gaya ng pananakit at pagrupok ng mga ito. Tandaan lang na mag-ingat at huwag biglain ang katawan para maiwasang magkaroon ng injury kagaya ng pagkahulog o pagkakaroon ng pilay dahil sa pag-perform ng physical activity. At dahil mas naglalaan tayo ng mas maraming energy sa pag-akyat baba ng hagdan kaysa sa paglalakad sa patag na lugar o sa pagsakay sa elevator at escalator, well, good news mga kanutrisyon, dahil mas marami kayong calories na nababurn na nakatutulong naman sa pag-maintain ng healthy weight na mahalaga sa pag-achieve ng overall well-being at healthy lifestyle. Kaya naman, kahit na super busy tayo, sa trabaho man yan o sa pag-aaral, ini-encourage po namin ang lahat na subukang gumalaw-galaw from time to time dahil ang regular na paggalaw o pag-eehersisyo araw-araw ay nakatutulong na maiwasang maging at risk sa iba't ibang non-communicable diseases dahil nakatutulong ito sa pag-maintain ng wastong timbang na napakahalagang factor sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council. Magnay natutuwa pagdating ng Nutriskwela, kagabay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela, Nutriskwela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriskwela. Balita o drama, musika at kultura, ito'y usap-usapan, serbisyong hatid sa ating bayan. Pag-unlad ng kabuhayan. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela, Nutriskwela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriskwela. Sa Nutriskwela, buhay ay masaya.
Makikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan hihimay-himayin natin ang iba't ibang usapin ukol sa wastong kalusugan at nutrisyon. Mga kanutrisyon, masarap ba ang inyong mga agahan kanina? Sigurado akong bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang morning ritual at isa na rito ang mga favorite nating kainin o inumin para ganahan tayong bumangon at maging energized all day long. At para masiguro na perfect ang agahan, napakahalaga na ma-make sure na nutrition din ang breakfast options na kakainin. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang usapin ukol sa agahan. Upang sagutin ang ating mga katanungan, makakasama natin ngayong hapon si Miss Cristia Lay Andalion Reyes, isa sa mga board member ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Magandang hapon, Miss Cristia, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Miss Cristia, maaari mo bang ibahagi sa amin bakit nga ba mahalagang kumain ng almusal? Ano ba ang epekto nito sa ating katawan? Importante po na tayo po ay araw-araw nag-aalmusal. Ang mga benepisyo po nito, tayo po ay naabot po natin ang kinakailangang dami ng enerhiya at sustansya po sa isang araw. Maganda po yung naiidulot din po nito na kapag bibigay po ito ng matalas na focus at atensyon. So kung tayo po ay nagtatrabaho or tayo po ay nag-aaral, mas nagkakaroon po tayo ng atensyon sa pag-aaral or sa pagtatrabaho. Tayo rin po ay nabibigyan ng pagkakataon na mas maging physically active. Tayo po ay nagiging energetic dahil tayo ay fueled ng mga energy at calories po na makukuha po natin sa pagkain ng almusal. Nakakatulong din po ito not only physically but also mentally. Binibigyan niya tayo ng magandang mood sa isang araw. Kaya po, nire-recommenda po ng mga nutritionist dietitians na tayo. Alam kong excited ang ating mga kanutrisyon na malaman kung ang agahan ba ay talagang pinakamahalagang meal of the day. Totoo po ba ito, Miss Cristia? Breakfast mula sa salitang break the fast. So tayo po ay nagbibigay ng tamang dami ng enerhiya at sustansya matapos ng ilang oras na fasting o hindi pagkain dahil sa pagtulog. So, since tayo ay nanggaling sa pagtulog, gutom ang ating katawan, importante na mabigyan natin ng sapat na sustansya or enerhiya ang ating katawan para tayo po ay hindi madaling mapagod o manghina. Tayo po ay gumaganda ang metabolismo kapag tayo po ay Ano bang ideal na oras kung kailan tayo dapat kumain ng agahan? Importante po na makakain po tayo ng almusal sa umaga. Sa kadahilanan po na sa umaga po ay mabilis po ang metabolismo ng isang tao. Importante po na hindi po tayo nagpapahuli sa pagkain po natin. Ano ang considered na proper meal para sa isang agahan? Kain po natin ng almusal, tayo po ay sumunod sa nire-recommenda po ng Department of Science and Technology na tinatawag po nating Pinggang Pinoy. So sa Pinggang Pinoy po, isa po itong hugis plato, na
nakahati ang ating kinakain sa Go, Grow at Glow Foods, wherein kalahati daw po ng ating plato ay dapat po ay gulay at prutas. So importante po na mabigyan ng ating katawan ng Go Foods o yung pagkain pong mayaman sa carbohydrates gaya po ng tinapay, kanin, pasta or root crops. Importante din po na mabigyan ng ating katawan ng tinatawag na Grow Foods na mayaman naman po sa mga pagkain gaya ng karne, manok, isda, or even sa mga munggo o mga dried beans. Importante din po yung ating Glow Foods. Ano po yung tinatawag na mga pagkain gulay at prutas. Kung gusto po nating maging glow, 'di ba? Sa umaga, ayan, lagyan po natin ang ating almusal ng gulay at prutas na mayaman sa vitamins. Ano ang tipikal na almusal ng mga Pilipino? At sa tingin niyo po ba recommended itong ganitong klase ng agahan? Ang typical po na almusal ng mga Pilipino ay pagkain ng pandesal, kasama ang kape, minsan nagsasama ng itlog, pero pinakamadalas po ay yung pagkain ng mga processed na mga pagkain. Ano po, gaya ng mga hotdog, tocino, longganisa. Mahilig din po ang mga Pinoy sa mga maalat gaya ng tuyo, itlog na pula, mga delata gaya ng corned beef, ng sardinas. Ano po, ito po yung typical at kung mapapasin niyo po ay mabilis silang i-prepare dahil po sila ay ready to cook na or ready to mahilig eat po na. Tayo sa mga proseso ng mga pagkain. Sa almusal, hindi po natin nire-rekomenda ang ganun kasi po ang mga processed po na mga pagkain ay mayaman sa mga preservatives gaya po ng asin. So ang asin po, ito po ay maalat at the same time ay marami po itong maiidulot na masama sa ating katawan lalo na po at madalas. Ano po? So tayo po ay nire-rekomendang sumunod sa pinggang Pinoy at kung pwede po ay home-cooked meals ang ating i-prepare. Ano po? At hindi po laging instant. Ano po? So, iwasan po natin yung mga ganong klase ng mga pagkain, lalo na sa almusal. Maganda po na makapag-prepare tayo ng mga fresh foods. Ano po? Instead po ng mga instant or may recommendations po ba kayo kung paano gagawing healthy ang pangkaraniwang almusal ng Pilipino? Hindi po tayo nagmamadali sa umaga. Madalas po sa ating mga Pilipino ay nagsiskip po ng breakfast. Hindi po tayo kumakain ng almusal. Tama po ba? So, importante po na tayo ay makapag-almusal dahil malaki po ang impact nito sa ating metabolismo pag hindi po tayo kumain sa umaga. Pwede po itong mag-cause ng hyperacidity sa atin at iba pong mga malalang sakit. Ano po? May mga umiiral na fad diets ngayon kung saan kiniklaim na nakakapayat ang meal skipping. Sa inyong opinion, totoo po bang nakakababa ng timbang ang pagsiskip ng agahan? Kapag po tayo ay nag-skip ng almusal, ay pwede po tayong maparami ng kain po dun sa sunod na meal natin gaya ng tanghalian. Ano po, marami pong mga pag-aaral ang nagsasabi na pag hindi tayo nag-aalmusal ay lalo po itong nagkukos ng weight gain or pagdagdag po ng timbang. So, importante po na magkaroon po tayo ng regular breakfast para po maiwasan po ang iba't ibang sakit katulad din po ng sakit. Meron po bang short-term at long-term health effects ang hindi pagkain ng almusal? Kapag po tayo hindi nag-aalmusal, ang short-term effect po nito, tayo po ay magkakaroon ng pagbaba ng timbang. Kaya lang po, ito pong iwasan natin yung tinatawag na long-term effect. Ano po? Ayon sa pag-aaral, mas nagkakaroon po ng pagdagdag ng timbang kapag po tayo ay hindi nag-aalmusal. Ano po? Mas mataas din po ang ating risk pagdating po sa pagkakaroon ng mga sakit gaya ng atherosclerosis o ibang sakit sa puso. Pwede din po tayo magkaroon ng diabetes, obesity, or pagtaas po ng ating kolesterol. So, iwasan po natin ang pag-overeat kasi kapag hindi tayo kumain ng almusal, ang tendency nag-overeat po tayo lalo na sa gabi kung kailan naman hindi po natin kailangan ng dagdag. At may tips po ba kayo kung paano ma-achieve ang healthy breakfast despite busy schedule? Yung mga tips para tayo makapag-prepare ng healthy breakfast, lalong-lalo na po sa umaga dahil tayo po ay laging nagmamadali. Importante po na gumising po tayo ng maaga. Maagang preparasyon po ay susi
para sa isang healthy breakfast. Ano po, kung hindi naman po, marami naman po tayong mga grab-to-go options gaya po ng mga ready-to-drink milk, pwede rin po yung mga slices of fruits, mga breads na ready-to-eat kahit po tayo ay nasa biyahe, at kahit po yung mga cereal bar. So, marami pong options para gawing healthy po. Maraming salamat, Miss Cristia Andalion Reyes, Board Member ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, sa pagbabahagi mo sa amin ng inyong kaalaman tungkol sa breakfast options. Maraming salamat po sa pag-iimbita niyo po sa akin at binabati ko po ang aking mga kasamahan mula po sa Batangas State University at ganun din po sa Nutritionist Dietitians Association of the Philippines or NDAP. Maraming salamat! Diyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition. Kumain men, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mangmoy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, budget-friendly din ang recipes na aming inihanda para sa inyo. Basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot na yan ng ating nag-iisang recipe princess, CJ Aguinaldo. Ano ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess CJ? Mga kanutrisyon, ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng ube cheese palitaw rolls. Nakakagutom, di ba? But wait, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan ng ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready ng lahat, let's start cooking. Ang mga sangkap na kakailanganin ay 1 tasa ng glutinous rice flour, 1/3 na tasa ng tubig, 1 kutsara ng ube flavoring, 15 piraso ng cheese, hiniwa ng pahaba o parang sticks, 3 tasa ng tubig panglaga, kalahating tasa ng ginayat na niyog, kalahating tasa ng asukal, 1 kutsara ng sesame seeds o linga. At para naman sa paraan ng pagluluto, sa isang bowl, ibuhos ang glutinous rice flour. Unti-unti itong lagyan ng tubig habang hinahalo hanggang sa maging clay-like dough, ang lapot o consistency nito. Idagdag ang ube flavoring at haluin ng maigi. Ikalawa, hatiin ang mixture sa 15 bahagi. Patagin ang mga ito at lagyan ng cheese sa gitna. Ihugis ang mga ito ng pahaba o paoblong na shape. Ikatlo, sa isang kaserola, magpakulo ng tubig. Lutuin ang palitaw sa loob ng 6 na minuto o hanggang sa ito ay lumutang sa tubig. Hanguin at i-drain ang mga ito at itabi. Ikaapat, sa isang plato ilatag ang ginayat na niyog. Pagulungin ang mga nalutong palitaw rito. At ikalima,
Ready nang iserve ang ube cheese palitaw rolls kasama ng asukal at pwede ring may sesame seeds o linga. Hango ito sa 2023 Menu Guide Calendar ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ang recipe na ito ay magagawa sa loob lamang ng 40 minuto at makakagawa ng 5 servings o 3 pirasong palitaw kada tao. At yan ang aking recipe for the week, Miss Queenie. Salamat, Recipe Princess CJ. Susunod na ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong ukol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng nutrition goals? Huwag kayong mag-alala mga kanutrisyon. Basta pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyang kasagutan namin yan sa ating segment ngayon. At ang tanong na ating sasagutin ay, mako-consider po ba na healthy pa rin ang aking diet kung kumakain naman ako ng gulay at prutas? Pero ang ulam ko po ay usually mga hotdog, chicken nuggets, tocino at longganisa. Palagi naman po ako nagugulay at prutas, kaya gusto ko po itanong kung okay lang ba itong diet ko. Naku, mukhang maraming makaka-relate sa tanong na to, no? Maraming salamat sa tanong mo. Magandang practice yan na sinusubukan mong magsama ng gulay at prutas sa iyong daily meals. Kasi napakaraming health benefits ang naibibigay ng mga ito. Pero kailangan mo ding i-consider ang iba pang content, ingredient, at uri ng pagkain iyong kinakain dahil halos lahat ng protein sources na iyong nabanggit ay high fat, high in sodium, at highly processed foods. Ang pagkakaroon ng healthy diet ay base sa kabuuang konsumo at uri ng mga pagkain at hindi lamang nababase sa pagdagdag o pagkain ng iilang nutritious food items. Halaga ang sapat na pagkonsumo ng protina dahil ang food items na ito ay mayroon nung tinatawag nating amino acids. Ito ay ginagamit ng ating katawan sa hormone production at enzymes function. Gayon din sa build and repair ng ating mga muscles at buto, kaya ang grow foods ay kilala rin sa tawag na bodybuilding foods. Pero dahil karamihan sa food sources na kabilang dito ay karne, limitahan o iwasan natin ang pagkain ng mga processed. Dahil madalas ang mga ito ay mataas sa asin o sodium at mantika o taba na maaaring magdulot ng health risk. Kalaunan gaya ng pagdevelop ng non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, stroke, alta presyon at cancer. Kaya hanggat maaari ang piliin natin ay whole food sources, gaya ng manok, isda, tokwa, gatas, at iba pang produkto nito. Make sure lang na alisin ang taba sa mga karne para maiwasan ang risk sa pagkakaroon ng high blood lipid levels, gaya ng mataas na LDL cholesterol at triglycerides na masama para sa heart health. Para sa iba pang katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Eskwela stations. At sisikapin naming masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko,
manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. At isang oras na naman ng talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong napulot na practical tips kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Miss Christine Cubello, Health and Nutrition Technical Program Manager Operations mula sa World Vision para sa ibinahagi niyang latest updates tungkol sa nutrition programs at involvement ng kanilang organisasyon. Pinasasalamatan din namin si Miss Cristale Andalion Reyes mula sa Nutritionist Dietitians Association of the Philippines para sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa breakfast options. Maraming salamat of course sa ating recipe princess, CJ Aguinaldo, at sa production staff, Joshua De Vera at Pamela Dayan Yanga. Huwag magpahuli sa mga latest news and updates ukol sa tamang nutrisyon. Like na ang One Nutrition, One Nation radio program Facebook page at National Nutrition Council official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga laging susubaybayan ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si Queenie Amosco de Jesus na sa tuwina ay nagpapaalalang sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa isang nutrisyong sapat para sa lahat. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon ng poget, yan ang tamang solusyon. Dapat puno, susi sa tamang paglaki. Go grow, grow food na handa mo. First 1,000 days, importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Laking one, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang
Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.